Hi, a blessed day everyone. Welcome back to our daily words meditations. So our topic for today is found in Matthew. So Mateo 4 verse 3, sinabi doon ni Satan kay Jesus, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito." So sinabi niya yan nung nagpa-fasting si Jesus. So malalaman mo ang boses ng kaaway kapag merong paghahamon. So, take note of this. Malalaman mo ang boses ng kaaway kapag merong paghahamon. Sabi niya, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. So, ayun, may proving na mangyayari, na nangyayari. Ayun. So, si Lord, hindi kanya hahamunin, no? Dahil kilala ka na ni Lord, kilala ka niya. So, hindi kanya iaalaw sa mga pagsubok na hindi mo kakayanin. Si Jesus, Diyos siya. So, bali siya yung pangalawang Adan kasi yung unang Adan ay nagkasala. So, yung pangalawang Adan kailangan hindi magkasala para maligtas ang sangkatauhan. Kaya naman kapag sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay ligtas na. Kapag totoo kang sumampalataya kay Jesus at walang makakaagaw nun sa iyo. Walang makakaagaw nun sa Panginoon kay Jesus. Sabi sa John 10 verse 28, sabi dito, I give them eternal life and they shall never be perish. I know. Sabi niya, I give them eternal life and they shall never be perished. No one will snatch them out of my hand. So once na sumampalataya ka na kay Lord, hindi ka na maaagaw ng kahit na sino man. So ikaw ay ikaw ay ligtas na. Kapag totoo kang sumampalataya kay Jesus. So hindi ka naman iaalaw ni Lord sa hindi mo kaya. Hindi ka naman susubukin ni Lord sa hindi mo kayang pagtagumpayan. Ayun, si Lord ang ating advocate. Siya ang ating abogado. Sabi dito sa 1 John 2 verse 1. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. So, ayun. Meron tayong abogado na magsasabi sa kay Father God na nilinis ko na yan. Si Jesus yan eh. Si Jesus kasi yung siya yung tulay, siya yung daan, ang katotohanan at buhay. Siya yung guide, siya yung buhay, siya ang daan papunta sa langit, sa kaharian ng Diyos. So, sabi sa John 14 verse 6, walang makakapunta sa Ama liban sa pamamagitan ko. So, kaya si Jesus yung ating anong tawag nito? Siya yung daan papunta sa kaharian ng langit. Ayun. And that's all for today. Thank you for listening. So, nakinig ka ngayon, ibig sabihin nakinig ka kay Lord. Dahil ang nagsasalita ay ako lang ay instrumento ni God. That's all for today. Thank you for listening. God bless everyone.